Ilang beses ko pong personal na narinig po doon po sa nasira po nating road safety advocate na si Ginoong Alberto Swansing. Dati po siyang pinuno ng LTO, LTFRB at pati po ng PGRSP or Philippine Global Road Safety Partnership. Sabi po ni Ginoong Swansing, hindi po angkop na tawaging aksidente po yung mga disgrasya o sakuna na nangyayari po sa ating kalsada. Sabi niya, ang aksidente ay mga pangyayaring hindi maiiwasan. Pero ang mga disgrasya o sakuna sa kalsada, pwede pong iwasan ng mga yan kung meron po tayong matibay na programa para po sa kaligtasan ng mga road users. Nakita rin po natin na ito rin pala ang isinusulong ni Joe Shiner, Chief Constable po ng Sussex Police dyan po sa may Inglaterra. Tulad po ni kaibigang Alberto Swansing, gusto ni Joe Shiner na tigilan na po ang paggamit ng salitang aksidente kapag nag-uulat po tungkol sa mga banggaan o sakuna o disgrasya sa kalsada. Crash, not accident. Language matters. I'm Joe Shiner, Chief Constable of Sussex Police and the National Police Chiefs Council lead for roads policing. Please join me and the many road crash victims, bereaved families and emergency services supporting this important campaign. Every day, around 5 people are killed and hundreds are injured in collisions on our roads, destroying families and changing lives forever. I know only too well about the devastation that collisions can cause, as a police officer of many years, but also from my own personal experience. The language we use is very important as we strive towards Vision Zero, the aspiration to eliminate road deaths and serious injuries on UK roads by 2040. Collisions are often referred to as accidents, sometimes in the media and more generally in day-to-day life. It's something we've always done. But that doesn't mean we have to continue to use this language. Language is incredibly important to victims and their families. The word accident suggests that something was unavoidable and beyond control. Yet we know the majority of road collisions are avoidable or preventable. By continuing to use the word accident, we continue to normalise road death and injury as an inevitable consequence of our road use, which of course they are not. Road Peace, the national charity for road crash victims, is calling for society to abandon the word accident when referring to a road collision. The words collision or crash neither imply guilt or innocence, but both are far more appropriate terms to describe these devastating events. Next time, think collision or crash, not accident, because changing language is vital to changing minds. Thank you for listening. Sa salitang aksidente, ipinapahiwatig na hindi intensyonal at walang kontrol sa pangyayari. At ang salitang aksidente, may kalakip pa po yan na parang excuse na po. Kapag sinabi pong aksidente ang pangyayari, nakalaman na po riyan yung pagiging inosente at kawalang sala po ng sinumang involved. Aksidente. Kaya hindi dapat gamitin ang paglalarawan ng aksidente na pangyayaring hindi pa nabubuo ang impormasyon. Parang hindi po natin matatawag na aksidente ang isang pangyayari hanggat hindi pa po nakukuha po lahat po ng impormasyon para masabi po talagang aksidente po yan. Kaya ang iminumungkahi po nilang paggamit sa pagre-report po, sa pag-uulat o sa pag-uusap, ang gamitin na salita para i-describe ang nangyayaring disgrasya o sakuna sa kalsada bilang crash o collision, banggaan
o salpukan. Kung mapansin po ninyo, tayo po, ginagamit po natin minsan ang salitang disgrasya o sakuna. Sa mga salitang yan, banggaan, salpukan, walang judgment pa po kung sino ang may sala sa pangyayari o inosente po ang mga personalidad na involved. Dahil nangyari talaga po yan, nagbanggaan o nagsalpukan. At lalo pong hindi angkop ang salitang aksidente kapag napatunayan ng mga may sala at nagresulta na po sa conviction o pagkakakulong o sentensya doon sa may kasalanan ng pangyayari. Hindi na po aksidente. May kasalanan na nga po paano naging aksidente. Kapag napatunayan ang reckless driving o dangerous driving, may patunay, may pruweba, ibig sabihin po, yung nagmamaneho, yung driver po niyan, ay wala pong sapat na kaalaman at skills na expected po sa isang competent at isang responsableng driver. Kaya nga po reckless In other words, ito yung sinasabi ng LTO na improper person to operate a vehicle. Di ba? Hindi ho sapat ang kanyang skills, hindi ho sapat ang kanyang nalalaman para po siya maging ligtas at responsableng driver. Kagaya po ng mabilis na pagpapatakbo, di ba? O pagbabaliwala po sa mga traffic signs o disregarding traffic signs. O paggamit po ng sasakyan na depektibo o kulang-kulang po sa pyesa. Sa ganitong sitwasyon po, kahit hindi po sinasadya po ng mga banggaan, wala naman pong may gusto po niyan, hindi pa rin angkop na tawaging aksidente dahil pwede naman pong naiwasan, hindi ba? Di huwag ka magpatakbong mabilis. O dapat tingnan mo lagi ang mga traffic sign. O bago ka umalis, ay inspeksyonin mo yung sasakyan mo kung walang depekto. Bihira naman po sa banggaan, yung sinadya o kaya pinlano talaga. Meron. Kung may masamang hangarin ka, paplanuhin mo yun, sasadyain mo yung banggaan. Pero bihira po yan. Pero sa mga report po, tungkol po sa mga nangyayaring banggaan sa kalsada, wala naman pong sinasabi ang mga investigador o hindi po naman inaalam ng investigador kung yung nangyaring banggaan ay sinadya. Wala po yan Dahil pag talaga pong sinadya po yan, ay may elemento na po ng krimen kapag ganyan na po ang usapan. Sa mga kamag-anak po ng mga biktima, lalo na po yung mga nawalan po ng buhay, mahirap tanggapin po, di ba? Na nasawi po ang inyong kaanak dahil aksidente lamang yung kagagawan po ng isang driver. Paano naging aksidente ang pangyayari kung hindi sumunod sa batas at regulasyon ng trapiko? Hindi po aksidente yon. May kakulangan po yung driver at pwedeng iwasan. Halimbawa po, binangga ang biktima dahil nasa telepono ang driver. Nabangga po nila yung biktima. O yung madalas po nating marinig na excuse, mga driver, na nawalan daw po ng preno ang kanilang sasakyan. Hindi ba? Obligasyon po ng isang responsible driver na inspeksyonin po ang kanyang sasakyan bago tumulak ng biyahe. Yan po ay tinuturo po yan kapag kayo ay kumuha ng lisensya. Kapag kayo pa ay umattend ng mga seminar at pag-aaral, itinuturo po yan, yung tinatawag na pre-driving inspection. Ano man dala mo? Dalawang gulong, 3 gulong, 4 na gulong, o maraming gulong. Mayroong pre-drive inspection. Ibig sabihin, ikutan po yung sasakyan, tignan isa-isa yung mga critical parts para siguraduhin na nasa wastong kalagayan po sila bago po tumulak. Kaya kapag sinabi pong nawalan po ng preno ang sasakyan habang tumatakbo po sa kalsada, ibig sabihin ay irresponsible po yung driver nito dahil hindi po niya ininspeksyon yung kanyang sasakyan
bago po siya bumiyahe. Tinignan muna sana niya, di ba? Yung brake fluid po niya o yung mga brake pad po niya. Ang anumang banggaan po sa kalsada ay mayroong cause at mayroong mga factors kung bakit po nangyayari yan. At kung yan po ay pag-aaralan, makakagawa po ang mga kinauukulan ng mga pag-aaral sa mga dahilan ng disgrasya. At ang magiging resulta po nito ay makakagawa po ng mga preventive measures o mga hakbangin para maiwasan po yan. In other words, pwedeng iwasan. At maaaring iwasan po yan kung meron tayong impormasyon at pag-aaral at magkakaroon po tayo ng solusyon o countermeasure. Ang aksidente, pag sinabing aksidente, may excuse po kaagad yun eh. Aksidente. At kung ganyan po ang ating pag-iisip, aksidente, hindi ho tayo mapipilitang pag-aralan ang mga dahilan po niyan dahil aksidente. At hindi ho tayo mapipilitang gumawa po ng mga paraan para hindi na po ito mangyari. Kapag death and injuries po mula po sa banggaan sa kalsada, labis na nangangailangan po yan ng mga atensyon ng mga otoridad. Pero, hindi ho masyadong napapansin po yan dahil nga po ang umiiral na pag-iisip ay aksidente. Hindi kagaya po ng mga death po o injuries na sanhi po ng mga problema po sa kalusugan. Di ba? Katulad po ng itong COVID, katulad po ng dengue, ng malaria, ng TB. Kapag marami pong namamatay sa dengue, agad na po pumapasok yung intervention mula po sa gobyerno, maging mga private sector, upang mapigilan po kaagad yan. Pero dahil aksidente po ang turing sa mga namamatay at nasusugatan sa kalsada, ay hindi po masyadong urgent ang tingin po at wala pong masyadong intervention para po yan pigilan o bawasan. Parang nangyayari, malas mo na lang dahil nasa wrong place at the wrong time ka. Ayon po sa pagkakawika po ni Dr. Kevin Watkins sa kanyang ginawang pag-aaral, The Missing Link, Road Traffic Injuries, and the Millennium Deployment Goals Commission for Global Road Safety. Sabi po ni Dr. Ji Young Wook, WHO, World Health Organization Director General, ang road safety ay itinuturing lang po as transportation issue. Sa kabila po ng milyong namamatay, milyon-milyon po sa buong mundo kada taon. At sa Pilipinas ka ay 12,000 raw po yan kada taon. Transportation issue lang daw po yan. Sa halip na tignan po yan bilang public health issues. Bakit public health? Dahil may kamatayan po at mga injuries na pong involved. Kahit kinikilalang preventable po ang mga road traffic injuries o yung mga nangyayari po sa kalsada, pero dahil tinatawag po yan na aksidente, hindi kasing seryoso ang ginagawang prevention o mga programa tulad po ng mga ginagawa po natin kapag mayroong pandemya o outbreak. Diyan lang po sa may probinsya ng Cavite, kaka-declare lang po na mayroong mga outbreak po ng dengue. Kaya lahat po ng sektor po dyan, abalang-abala po ngayon para pigilan po ang paglaganap po ng dengue sa kanilang lugar. Pero, hindi ganun po ang turing nila doon po sa mga namamatay dahil po sa banggahan sa kalsada. Sa Amerika po, yung United States Department of Transportation, yung lalo na yung kanilang National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA. Kilala po yan. Hindi na po nila ginagamit ang salitang accident sa kanilang mga materyales na inilalabas. Ganun din po sa kanilang mga pahayag na nanggagaling po sa kanilang ahensya. May mga talumpati po nila, mga press release po nila, yung mga materials po nila,
hindi na po nila ginagamit yung terminong accident sa mga nangyayari sa kalsada. So ating pong mga nakikinig at nakasubaybay po sa ating palatuntunan, ito po ay personal din po nating sinasalihan. Ay sana po ay pag-isipan po nating mabuti ito. Huwag na po nating tawaging aksidente kapag mayroon pong namatay o nasugatan sanhin po ng banggaan sa kalsada. Dahil yung mga pangyayari po yan ay maaari pong iwasan. Ang banggaan po sa kalsada ay dulot po yan mula po sa pagkakamali ng driver o driver error. O kaya ay defektibo po ang sasakyan o defective ang ating vehicle. O kaya ay kakulangan po sa disenyo po ng kalsada. Halimbawa ay kulang po ng road signs o traffic lights. At ganun din po, dala rin po yan ng mga kalagayan po ng environment po natin. Katulad po ng madulas ang kalsada dahil sa ulan o nakakabulag, nakakasira po sa paningin dahil nakaharap po sa matinding headlight. Yan po mga nagiging sanhin po ng mga banggaan sa kalsada. At ngayon po alam po natin, lahat po yan ay maaari pong iwasan, preventable, at hindi po yan aksidente.